So ayan, magandang araw sa ating lahat mga kabakyard. Welcome back po sa ating vlog ngayong araw. So ngayon, nag-iisip ka, plano mo magmanukan. Pero ano ba ang kailangan mo? Unang-una ang iyong mga materyales. Paano ka ba pipili ng iyong mga materyales? At ano ang babauning mong mga tanong sa may-ari o bibilhan mo na breeder? So pero bago po yan, tayo mag-umpisa sa ating talakayan ngayon. Shoutout muna po tayo kay Sir LA na nasa barko ngayon, si Sir Larry Adaptar, at saka kay Sir Margal Backyard sa Tagbilaran City. Meron po siyang mga quality na Shamo. Huwag kang matakot sa presyo, makukuha mo naman quality na Shamo. So pero ngayon, pag-usapan po natin kung ano ba ang kailangan mong itanong o baunin mo na kailangan mong malaman bago ka bumili ng materyales. So, kung bibili ka ng materyales, talaga naman na kailangan mong magtanong sa may-ari kung ano. Unang-una, ang itatanong mo, ilang taon o ilang buwan na ba ang iyong manok na bibilhin. So, kung kagaya po nito, kung bibili po kayo ng mga materyales na manok, ay doon po tayo pipili sa hindi pa po matanda. So, anong edad po ba o ilang buwan po ba ang kailangan nating piliin kung tayo ay bibili ng RTL? So, sa mga edad po na 5 to 10 months old, yan po ang tamang edad na dapat nating bilhin. So, sa ganyan din pong edad, ang may-ari naman po niyan, tamang presyo din po yan. Gawa po ng 5 pababa, medyo maliit po o makakamenos ka sa edad na yan. Pag tumungtong ng 5 months old to 10 months old ang ating mga inahin, yang panahon na yan ang makakapresyo ang may-ari. Bakit? Gawa po ng unang-una dyan, yung edad na yan, kung sa heritage breed tayo, ayan po yung mga panahon na nag-iitlog na o nagsisimulang mag-itlog, at saka nag-iitlog na po sila. Kung sa Shamo naman po, kagaya po nito, ito po ay magsi 6 months na, hindi pa po siya na itlog. So ibig sabihin po sa Shamo po, hindi po pareho, pero kalimitan po nasa 6 months to 7 months po sila nag-uumpisang mag-itlog. So unang-una po ang edad ng ating bibilhing manok. Pangalawa, ano po ang bloodline ng ating bibilhing manok? Kung sa heritage breed po tayo, sa Rhode Island Red, ang itatanong lang po natin yan, saan galing ang kanyang mga materyales o breeder. Bakit po ba? Kailangan po nating itanong yan. Gawa ng kung ang atin pong meron po tayong ibang mabibiling manok na ipapares po natin sa ating nabiling isa pang manok, kailangan po nating malaman ang pinanggalingan o yung bloodline po talaga ng mga manok na yan. Bakit? Gawa po ng mahirap po pag ang mga manok natin na pinagbibreed ay magkadugo o pareho lang po ng may-ari, pareho po ng materyales. Ang magiging resulta po, medyo mahirap po yan. Gawa po ng unang-una dyan, mabilis magkasakit, bansot ang mga manok, at saka mahina sa pisaan ang ayong mga itlog na mapuproduce kung inbreed po o yung same lang po ang parents na iyong pinagkuhanan. So ang maganda po dyan, ang gawin po natin, bibili tayo ng ibang bloodline o yun pong pinanggalingang may-ari, at para sa mga babae, para naman po sa mga lalaki, ibang klase naman po o ibang pinanggalingan para hindi po sila magkadugo at hindi po pareho ang kanilang parent stock na pinanggalingan. So pangatlo, ang pangatlo po natin, ayun po yung pinakamadali. Ayun pong may-ari. Huwag kang bibili sa hindi ka sigurado. Ba't ka bibili sa hindi mo sigurado? Unang-una, mahirap na po pag nakabili ka na ng mga inahin mo, mga materyales mo, tapos nasa inyo na, saka ka mangangamot sa iyong ulo. Bakit? Kung nakabili ka na po, mahirap na po yang ibalik. Magsisisihan lang po kayo, problema pa, sakit pa sa ulo. So ang maganda po, dun ka bumili sa sigurado na breeder. Pag siguradong breeder po kasi, medyo may advantage ka. Unang-una po, pag sa siguradong breeder ka o
tawagin na po nating legit. Yun pong legit na nagbebenta talaga ng mga materyales na pwede nating alagaan. May pre-ka po kasi doon. Pag bumili ka sa mga legit o yun pong talagang nagbebenta niyan, meron po sila kasing tawagin na lang po natin na pre na idea kung paano mo po pagagandahin, pararamihin at ima-manage ang iyong mga nabiling manok sa kanya. Mas marami po kasi tinuturuan yung mga bumibili sa kanila pag nakabili doon po sa breeder na maaasahan at mapagkakatiwalaan. Minsan-minsan lang po talaga yung mga breeder na hindi po nagbibigay ng idea o yung pinagdadamot ang kanilang knowledge kung paano alagaan ang mga nabiling manok. So karamihan po talaga may pre-ka po talaga niyang idea na ibibigay sa'yo kung ano iyong papakain, kung anong gagawin mo, at saka kung ano po ang kailangan mong technique na malaman para mabilis at maganda po ang iyong manukan. So, ayan lamang po ang may bibigay kong tips sa inyo para sa araw na ito sa pagpili nyo po ng materyales. So, maraming salamat po. And once again, good morning.